Alright! Good evening Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ayman, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 68 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hesigawa. Meron siyang 53 na mga comments. Dean Gonzales. Meron siyang 34 na mga comments. Nandiyan rin po si Nur Hagan. Meron siyang 35 na mga comments. And Grace Gruta. Meron siyang 31 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nasi-shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katira Dar, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kababayan at pong mga suki, mga early birds, yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Medasiplon, John Cuan, Lynn Gonzales, Marcres Hernandez. Nandyan rin po si BUT, Fibron Yula, Emmy Sarino, Leonardo Steliero, Leonardo Blue, Alfonso, Armando Aureliano, nandiyan rin po si Lagunda, Gladys Sherpa. I-greet natin si Peaceful Sea Turtle, Erika Babagmahal, and hi to Ray Martinez. And also i-greet natin ng happy birthday ng 13th, happy 13th birthday kay Akyo Dan Renzo Zuluski. Siya pong apo ni Danilo Sanchez from Indiana, USA. Happy birthday! And also happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So doon po sa ating po sa Facebook mga kabayan, ang daming nag-rant doon, ang dami pong umatake ni Sir Ivan, yung mga trolls nila. Ang daming ipinadala po, mga ipinadala nila ng mga trolls, ng mga bayaran galing po sa ibang kampo. Bakit ko nasabi ng mga trolls yung mga kabayan? Kasi nga kung i-click natin po ang kanilang mga profile account po na Facebook mga kabayan, nakalak makabayan, tas yung picture doon na nakikita natin, hindi po kanilang picture makabayan, iba ang nakalagay doon. So that is serve as a trolls na mga DDS. Ang dami pong dineploy nila na mga DDS trolls, siguro nakatanggap na po ng pamasko galing kay Digong. Totoo ba yan DDS? Pamasko galing kay Digong. Kasi nga 'di ba namigay po ng pamasko daw itong si Digong the other day makabayan. Di ba namigay po ng pamasko? Saka according po sa balita makabayan ng mainstream media from the Philippine Stars, according po doon sa News 5, 25,000 daw katao ang napuntahan doon para daw makatanggap, para daw kukuha po ng gift or gift check or gift certificate galing po sa mga Duterte makabayan. Di ba yan po ang balita?
Pero meron pong information na tanggap si Sir Ivan galing ho mismo sa isang loyalista doon po sa Davao City, mga kabayan. At siya po mismo nakita doon kasi isa rin po siya sa pumila doon, mga kabayan. Pumila rin po ang ating spy doon sa Davao City. At meron pong message sa atin, mamaya ipapakita ho natin yan kasi nga nakakalula, mga kabayan, na baka yun po ang kabuuang budget ibinigay ni Digong. 'Di ba nabalitaan natin po sa mainstream media, 25,000 po lahat ang nabigyan po, mga kabayan, ang mga nagpuntahan doon. Pero meron pa palang ibang grupo doon, mga kabayan. Ang ibig sabihin, 25, tas meron pa daw iba na 25 po na katao, mga kabayan. So all in all, allegedly, according po sa information po nakita, 50,000 katao ang binigyan, mga kabayan. Ano yun, Sir Ivan? Payuda. Payuda yun. Or yun ba payuda? Or yun ba ay vote buying? Di ba sabi po ng mga Duterte, mga kabayan, kasi 'di ba sabi po ng mga Duterte, sabi po ni Sara Duterte na 'di ba sila po ay galit po sa ayuda, mga kabayan. Nakakatawa talaga sila po ay galit sa ayuda. Pero bakit sila namimigay po ng ayuda, mga kabayan? 'Di ba nakakatawa talaga? Tsaka hindi natin po talaga hindi natin maintindihan itong mga pag-uutak po ng mga Duterte, mga kabayan. Paiba-iba naman kasi kapag hindi kasi papabor sa kanilang gusto, mga kabayan, well, siyempre sisiraan nila yan. At saka magraran sila, itong si Sara Duterte maging bratin nila kaagad, saka magalit-galita, mga kabayan. At kapag siya po ay babanata na, sasagutin at ipapakita po ang kanyang unang sinabi niya na statement versus sa bago niyang statement, magpa-feeling pa-victim kaagad, mga kabayan. Correct if I'm wrong, DDS. Diba ganun kasi mga loser? Ganun kasi mga talonan So mamaya, babalikan natin po yung tungkol po sa payuda ni Digong kasi meron po tayong information galing rin po doon sa pumila, mga kabayan. Loyalista, pumila doon, mga kabayan. Para mahingi po ng pang-pamasko si Ivan. Dalawa. Nahingi pang ng pamasko. At the same time, nag-spy rin po, mga kabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. But before that, may ibalala ko sa inyo, mga kabayan. Naalala ba natin yung kahapon na pag-usapan natin? Ito pong tungkol sa isang DDS vlogger na si Duterte TV, mga kabayan. Naalala ba natin yan? Di ba yan po ay nabuking po na Atty. Claire, mga kabayan? Kasi nga yung si Duterte TV, siniraan niya itong si Atty. Claire. Doon sa kanyang vlog, mga kabayan, napakita niya doon yung sinabi po ni Marcoleta na itong si Marcoleta daw ay sabi sa kanya na meron daw isang vlogger na according po sa vlogger, pinapatanggal na daw siya ng INC dahil daw doon sa isang billboard na napakalaki, mga kabayan, at kasama niya doon itong si Kibuloy. Diba according po ng vlogger? Pero alam mo natin kasi po yung nag-vlog noon, mga kabayan. Sino si Ivan? Diba si Mima? Diba si Mima po yung nag-vlog noon, mga kabayan. At saka nakita ko nga kanina, before mo nag-vlog si Ivan, kasi gin-check ko yung vlog po ni Mima, abay iba na yung title, mga kabayan. At saka iba na rin po yung thumbnail. Bakit kaya? Bakit naman pinalitan ni Mima? Okay lang naman yun kasi meron yung question mark, mga kabayan. Kaya lang kinuyog kasi itong si Mima Alicia. So back to Duterte TV. Dahil po sa sabi po ni Atty. Claire, mga kabayan, na ito pong si Duterte TV ay kanya pong kakasuhan ng cyber libel. Abay natakot, mga kabayan, talagang nagpanik. Ano nangyari sa Ivan? Ang kanyang account, ang kanyang YouTube account, mga kabayan, hindi na ho mahagilap. Hindi na po natin po makita, mga kabayan. Ano nangyari sa Ivan? Baka siguro ginhide niya or baka temporary po niyang dinactivate, mga kabayan. So siguro ginhide niya para hindi siya malocate ni Atty. Claire. Si Atty. Claire, napaka-smart ho yan. Before ho yan nag-vlog, mga kabayan, kinuha na ho ang link na kanyang YouTube account. Kahit anong gawin niya dito na i-hide ang kanyang YouTube account, makikita at makikita pa rin po siya, mga kabayan. Kasi pwede naman ho yang i-request doon sa YouTube Philippines. Or YouTube Philippines ba yan? Or YouTube Singapore? Baka Singapore yata yung hawak po sa Pilipinas, mga kabayan, sa YouTube. 'Di ba? Ang isa kasing office, ang malaking office kasi sa Asia, if I'm not mistaken, nandyan yata sa Singapore. So yan kasi ay pwede pong i-request ni Atty. Claire doon sa YouTube Singapore, mga kabayan, through email lang. At saka ilagay doon ang link, ang YouTube link account ng Duterte TV. Nagtago kaagad, igonggong kasi. At saka tinawag pa niya na ingot si Atty.
Atty. Claire makabayan. Magaling ho yan na vlogger sa Atty. Claire. At saka hindi ho yan basta-basta na magbibitaw po ng mga informations or ano bang sasabihin niya na hindi yon well-researched makabayan. Ganun po si Atty. Claire. Pero tinawag niya na ingot. Tas napapakalat na ng fake news makabayan. So dahil po na Christmas pa naman. Galit na galit si Atty. Claire Christmas, galit na galit sa Atty. Claire. So ngayon, nag-decide siya na ito pong si Duterte TV ang kanyang kakasuhan makabayan. Diba? So anyways, may kumalat ngayon na balita makabayan. At not just balita, nakita ko rin po ito doon po sa ating kaibigan po, ating kasama po na pro-admin vlogger makabayan. Ito pong si Paring Nyolo. Si Nyolo makabayan, meron siyang na-vlog. Doon sa kanyang vlog, meron siya ipinakita doon ng video. Ito pong tungkol kay Kapitan Dado makabayan na mukha yatang adik at bangag at saka mukha yatang malaki yung ipinakain na pera sa kanya makabayan. Abay, merong death threat dito. May death threat dito ang mga Marcos vlogger daw makabayan. According sa kanya, according po ni Kapitan Dado, abay gunggong talaga. Diba, napakapangit niya makabayan ng kanyang ng ganyan po ng mga tirada. Kasi alam nyo, Kapitan Dado, makinig. Ang dapat gawin ninyo, kung anumang argumentong binibitawan po ng mga PBBM vlogger o ng mga Marcos vlogger o ng mga pro-admin vlogger, dapat kukontrahin niyo yan, sasagutin yan with the argument also from you. Dapat argument to argument. Dapat vlogger to vlogger. At kapag hahantong na kayo sa meron ng gusto nyo ipapagorgor, gusto nyo ipapaligpit, which is napakapangit talaga yan, ang ibig na sabihin dito, kayo ay talunan. Kayo ay loser. Very, very loser. Kapag hahantong kayo sa ganyan, Diba makabayan? Correct ba siya Ivan? Kasi nga, ito kasi mga didis makabayan, kapag kasi sila mag-vlog dito, puro naman kasi opinion. Itong napakapangit sa kanila, puro kasi opinion makabayan. At saka kapag meron sila ipapakita po ng mga ebidensya, hindi naman kasi totoong ebidensya, kundi gawa-gawa lang po na ebidensya makabayan. Kaya for example, doon po sa pinakalat nila na pulburon video kay PBBM, tungkol po dito po sa pinakalat po na certificate daw, dokumento galing doon kay GM or Jonathan Morales, at saka marami pang iba na mga gawa-gawa nila na mga imbentong mga paninira dito kay PBBM. Kapag ganyan kasi, puro imbento makabayan. At kapag sila ay babalikan po ng ating gobyerno, at kapag sila po ay babalikan ng mga pro-admin vlogger, magpa-feeling pa-victim kaagad. At saka mag-decide sila dito na ipapagurgur ng makabayan. Totoo yan, Sir Ivan. Yes, totoo po. At siya mismo ang nagsabi niyan. Ipakita ko sa inyo ang kanyang vlog makabayan. For more details, let's watch this. Ganyan sila. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagka umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Ganun. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. They made a choice yung yung AFP, bakit ganon? Yung MUP, bakit ganon? Pero karamihan dito sa mga MUP, dito sa parting South, actually pati Norte, yung iniikot namin. Okay, so dyan na lang yan. According sa kanya makabayan, at saka para po maintindihan natin, ang kanyang sinabi nung intro, galing daw siya sa meeting. Take note, galing siya sa meeting makabayan. Nalaban natin yung sinabi po ni Digong na meron siyang kausap, meron po siyang kinausap makabayan. At saka meron po siyang meron pong grupo na mga grupo na gustong pabagsakin itong si PBM na kinausap daw itong si Digong. Nalaban natin yan. So ito po yung meeting na ibig niyang sabihin makabayan. And also, nandyan rin po sa picture, nandyan po sa mga pictures na kumalat ngayon makabayan, nakasama doon sa meeting, ito pong si Digong, ito pong si Bongo, ito pong si Bato de la Rosa. So ang ibig bang sabihin na dahil po pinaplanuhan lang ngayon yung mga Marcos admin, mga vlogger na ipapagurgur sa kanila, so kasama dito si Digong sa nagplano makabayan. Diba? Correct if I'm wrong?
Kasi nga aware na aware siya, according nga sa kanya, 'di ba? Dahil daw sa kanyang mga kasamahan na dapat na lang daw ipapagorgor, ipapaligpit na lang daw itong mga pro-admin vlogger kasi daw lagi daw napapakalat makabayan. Nagkaroon daw dito ang ginagawa daw ng mga pro-admin vlogger, character assassination. Character assassination ba ang ginagawa namin? Hindi naman kasi kami bumabanat kapag wala pong ebidensya makabayan. At saka yung mga ebidensyang hawak ko namin, galing rin po yan sa mga ginagawang investigation doon sa Quadcom, doon sa ibang mga committee, doon sa HOR makabayan, and also, itong mga hawak namin na mga ebidensya galing rin po sa mga DDS. Ang ibig sabihin nito, ang nagpapabuking sa kanilang sarili, sila rin po mismo kabayan. Sila rin po mismo dito ang napapaking sa kanilang sarili. Correct ba, Amro? Diba? Tas ganun hahantong sila sa ganyan, ipapaligpit na lang kasi nga hindi nila kayang kontrahin makabayan. Hindi nila kayang kontrahin ang mga argumento ng mga pro-admin vlogger. Kami po ay hindi mga fake news peddlers. Kami lang ay mga gwapo. Ay, gwapo. Gwapo ba si Ivan? Gonggong talaga eh. Di ba nakakatawa makabayan? Saka nandun po sa meeting sila si Bongo, si Bato, saka si Digong. So aware na aware sila. Or baka isa na po dito sila si Digong na nagpaplano dito makabayan kasi nga sila po ay nagpapanik na ngayon. Dahil po yan sa pababa ng pababa ang rating ni Sara Duterte. Di ba mayroon pong sinabi itong si Digong makabayan doon po sa time po na siya po ay namimigay po ng ayuda na ang presidente daw nila ngayon, ito daw si Sara Duterte. Ang presidente ninyo, si Sara Duterte. Di ba sinabi niya yan makabayan? Correct ba, Amro? Tas ngayon, sila ngayon parang nananaginip yata, parang hindi na yata panagitan makabayan, talagang nightmare na eh. Kasi nga parang wala sila yata sa insaktong pag-iisip. Siguro hindi nila alam kung sino talaga dito ang totoong presidente makabayan. Kaya nasabi nila na ang inyong presidente ay si Sara Duterte. Pero nakakatawa kasi dito, 'di ba? Sinabi na ho yan noon ni Digong na wala siyang planong papatakbuhin ng bilang presidente itong si Sara Duterte. Ayaw niya makabayan. Kung siya na daw magdesisyon dito, ayaw niya na tatakbo bilang presidente itong si Sara Duterte. 'Di ba sabi niya? Pero doon po mismo sa pamimigay niya ng ayuda makabayan, sinabi na ho mismo niya na si Sara daw ang kanilang presidente. 'Di ba? Talagang ang tawag dito, merong term yan eh, yung gising naginip ng gising makabayan. So what do you think makabayan ko? Okay lang ba para sa inyo ang sinabi dito ni Kapitan Gago ni Kapitan Dado makabayan na ipapagurgo na daw yung mga Marcos admin? At saka hindi lang po yan ang threat, ang papagorgor, ipapaligbit po na threat dito sa mga Marcos admin, dito kay Sir Ivan. Actually, meron pang iba makabayan. Aside pa po kay Kapitan Dado. Sino Sir Ivan? Pasensya no sa mga viewers natin dito na member po ng INC. Actually, meron ho kayong kasama na meron kasi hindi magandang sinabi mga kababayan. Totoo yan. Alam niyo po si Ivan. Kapag ako po ang magsasabi dito, meron po iyang ebidensya mga kababayan. Kasi itong kasama ho ninyo diyan sa INC, and I'm hoping na ito po inyong aaksyonan kasi maraming madadamay dito. Madadamay ho dito yung mga matitino po ninyo na mga kapatid diyan po sa INC dahil po sa pinagagawa dito na isang tao na ngalan po na rally pero. Kasi meron pong mga Marcos vlogger, marami pong mga Marcos vlogger na nakakatanggap rin po nito makabayan. Ang pangalan po, si Narali Pero. Sabi niya, boss, good day. Nilolocate na location mo. Ingat ka, drive-by shooting. So ano bang ibig sabihin ng drive-by shooting makabayan? Ikorek niyo ba or hindi ba or mali ba ang pagkaisip ni Sir Ivan? Diba? Drive-by shooting makabayan. So ibig sabihin yan po ay parang tandem, riding in tandem. Diba? Pinagplanuhan na nila yung mga Marcos admin. So ito pong si Narali Pero makabayan, ginreseso namin. Tingnan nyo ang kanyang post. Last December 13, INC News updates special gathering of CWS teachers and officers in Manila. So, yung mga INC members makabayan, meron siyang gathering. At yan po yung nirepost niya. So, ang ibig sabihin dito, according po sa mga kaibigan natin po ng mga vlogger, ito daw si Narali Pero, member din po ng INC.
So mga kababayan ko, mga viewers po natin dito, mga minamahal po ng mga member po ng INC, sana atin po itong iimbestigahan, ito po inyong aaksyonan. Kasi marami pong madadamay dito mga kababayan, okay? So dito rin po, sa the same pa rin po na topic natin, is straight ho natin tungkol dito sa INC mga kababayan. Di ba meron pong post, meron pong balita na ito pong si Tony Lichon ba? Liachon. Si Lichon mga kababayan, di ba meron siyang post na tungkol doon sa plano ng INC na January 13 daw, magkakaroon daw ng rally mga kababayan. Then kalaunan, dahil po siya ay tinira po ng mga pro-admin, tinira rin po ng mga DDS, siguro, or baka siya po kinausap rin ng mga taga-INC. Ngayon, sabi niya, hindi daw yung totoo mga kababayan. So, binawi niya ang kanyang post yung tungkol po sa rally daw doon sa Liwasang Bonifacio this coming January 13, magrarally daw yung INC. Yun daw ang ibig sabihin nila na rally makabayan. So dahil po merong nag-leak niyan, meron pong nag-reveal niya makabayan na pag-alaman ho namin na yan pala ay totoo talaga. Yes, totoo yan mga kabayan. Meron pala talaga silang plano po this coming January 13 na rally. Kaya lang, yan po ay napurnada. Pornada ba? Hindi naman talaga pornada eh. Kasi yan po talaga po ay matutuloy mga kabayan. According kay Marcoleta. Mismo na po si Marcoleta nagsabi mga kabayan na yan po talaga ay tuloy. Pero dito po sa sinabi ni Marcoleta, kasi meron daw nakikiusap sa kanila na grupo na gusto rin po daw sasama sa kanilang rally mga kabayan. Pero hindi pa daw siya sure kasi hindi daw siya otorisado na bibigay po ng go signal tungkol po sa mga outsiders na hindi po membro ng INC na gustong sasama sa rally mga kabayan. So dito po sa ipapakita ko sa inyo na video, kumpirmado na tuloy talaga yung rally na yan, January 13 mga kabayan. Pero kung bakit yan nilagyan po ng fake news or sinabi po ni Liacho na fake news mga kabayan, kasi nga syempre hindi siya otorisado na mag-post ng ganyan. Sinakyan niya kasi mga kabayan. At saka dito po sa kanang plano, yan kasi ay nabuking. Bakit? Meron pong nag-reveal niyan. Meron pong nag-leak niya mga kabayan. Saan galing si Ivan? Siguro mga kabayan, siguro lang ha, according to my analysis, galing ho yan sa loob mismo. Membro po ng INC ang nag-leak niyan. Di ba? Make sense ba? Kasi paano po makakapag-leak ng mga informations ang mga outsiders without the help of the insiders, mga kabayan? Sakto ba insiders? Without the help po of the member of INC. Ang ibig sabihin, meron po talaga mga pro-Duterte at marami rin po dyan sa INC mga kabayan. Yung mga anti-BBM, so yung mga anti-BBM na nandyan po sa INC, sila dito yung nagbigay po ng information sa labas. Yung sa labas, sila na po yung nag-leak mga kabayan. Ngayon, puro na po tuntod na, ay siya nag-forward na, siya na po nag-leak yan. Puro na sila ngayon, nagturuan mga kabayan. Pero dito, ginclear po ni Marcoleta na yan talaga po ay totoo. For more details, let's watch this. Mga nagte-text lang sa akin, wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Opo. Tinatanong nila kung totoo nga yung mangyayari sa January 13. Okay, Ako opo. naman, dahil alam ko namang talagang magkakaroon naman ganong pagkilo, sabi ko, totoo yan. Opo. Pwede po ba kaming sumama? Yan ang tanong May nila. mga nagtatanong. Sabi ko, itatanong ko muna kung, Opo. kung pwede kayong sumama at kung paano kayo sasama. Kasi hindi naman ako otoridad sa pagkilos na yan. Totoo po. Pero maraming nakahanda na gusto sumama talaga. Totoo po. Hindi lang ako makasagot. Yan, alam mo naman, paano ko naman sasagutin yun? Oo. Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakaala kung pwede kayong sumama. Ayan. Kaya maganda Kapagkat kayo po yung mga gusto nakahanda daw sumama. silang sumama at may Totoo po. bilang din sila. May bilang din sila. Totoo po, Kong. Maniwala ka sa akin, dito lamang yung kahabaan ng Barangay Commonwealth. Ay, susunod na barangay po dyan. May nagbabantay. Ganun ba? Oo, mga barangay ito ha. Opo. Oo. Ayaw ko na sabihin ng mga barangay. Pero yung barangay na yan, ay nasa kahabaan ng Commonwealth. Nako, ang daming tao dyan. Oo. Mula sa po yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga tinetext nila sa akin. Opo. Ayun o. Ay, magkantamay po kayo. Kailangan malaman ng lahat sa ganitong pagkilos, merong gustong sumama. Ayan. Opo. Ngayon, hindi naman ako makapagbigay sa kanila ng sagot
Kung pwede nga silang sumama. Opo. Kailangan itanong natin. Ay magandabay sila ng mga susunod pa kasi Hanggang ngayon, wala ilang pa ilang araw pa Siyempre, naman may ito mga, napaganda. may mga patakaran naman at may mga tuntunin na ilalahad dyan kung paano, di ba? O pati nga yung kung meron gusto sumama na Opo. hindi ka anid, bibigyan siguro naman ng kaukulang response, di ba? Opo. So magandabay lamang po kayo sa iba ng mga grupo na gusto pong sumuporta din sa bagay na yan. Ha? O, di ba? Kumpirmado makabayan. So, meron talaga pong rally. At saka, yung sinabi po na January 13, kumpirmado yung makabayan. Ang problema kasi dito, ang nangyari kasi dito makabayan, na-hijack kasi ng mga DDS. Di ba? Kayo mga member po ng INC, so mag-ingat kayo dyan sa mga DDS. Mapapahama kayo sa mga gagawin po ng mga DDS. Sakto yan, maniwala kay kasi Ivan, hindi po mapagkakatiwalaan ang mga DDS. At saka okay naman ho yan. Para sa akin ho, walang problema ang rally. Karapatan ho natin yan bawat Pilipino. Karapatan ho natin yan na maglabas po natin sa loobin. At saka kung ano man ang gusto natin pong sasabihin para ipaabot po natin sa gobyerno, okay naman po ang rally. Walang problema dyan sa Ivan. Pero kapag ang rally na yan, sasamahan niya ng mga DDS at saka nandyan rin po ito sa Marcoleta at siya po yung maunguna dyan, dyan magkakaproblema mga kabayan. At saka papangit ho ang inyong agenda. Papangit po ang inyong naratibong gustong ipalabas ninyo para po sa gobyerno natin. Bakit si Ivan? Kasi nandyan si Marcoleta. Correct if I'm wrong, DDS. Di ba? Ang daming mga bababait dyan, ang dami pong mga matitino po na mga INC members. Saka nakakalungkot dito, madadamay eh. So anyways, makabayan ko, babalikan mo natin po itong si Kapitan si Kapitan Dado. Kasi nga mukha talaga pong nabayaran makabayan. Di ba? Ang pangit ang mga sinasabi niya eh. At saka please, pa-help po, patulong naman po na i-share natin ating video na to, ipakalat na natin po ang video na to para ito po ay makaabot po sa authority makabayan sa ating gobyerno. Kasi hindi maganda ang kanilang plano. Hindi maganda ang kanilang plano. Meron kasing death threat dito. Ito po ay isang threat makabayan. This is serve as threat. Ipapagorgor nila, ipapaligpit na nila yung mga Marcos vlogger makabayan. What for? Para saan dyan? Ang ibig sabihin, hindi kaya ng mga pag-uutak ng mga DDS ang mga pag-uutak po ng mga pro-admin vlogger. Ang mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporter, ng mga loyalista, mga pink lawan, hindi lang po yan mga smart, kundi gwapo at gwapa pa. Partida, gwapo at gwapa pa. At saka Kapitan Gago, makinig. Hindi porke na yung mga gusto ninyo na mangyari na hindi mangyayari at saka hindi po matutuloy dahil po yan sa amin. Dahil ba yan sa amin? No, hindi po yan matutuloy dahil po yan sa inyo, sa mga pinakagawa ninyo. Bakit? Kasi kayo ay against the government. Ang gusto kasi ninyo, ang gusto lang ninyo ang mangyayari, which is hindi ho yan pwede. Kasi ang gusto ninyo, yun rin po ang gusto ng mga Duterte. Diba? Ang gusto ng mga Duterte, yan ang mga dinala ninyo ngayon na mga naratibo at gusto ninyong mangyari, which is hindi maganda. Alam ho ng mga mamayang Pilipino, alam po ng mga majority ng mga Pilipino kung ano ang karakas ng mga Duterte. At ano po ang kanilang ginagawa from the previous administration na ngayon na po nagsilabasan ang kanilang mga baho. Which is hindi po talaga pwede na sila po ay makabalik sa pwesto. Pero kapag kami ang babanat sa inyo at kapag kami ang babanat sa mga Duterte, may kasama yang mga ebidensya. Hindi lang galing sa inyo, galing rin po yan sa mainstream media, galing rin po yan sa mismong gobyerno natin, sa mga hearing po ng gobyerno natin. So, dyan dapat ninyo kukontrahin ang mga naratibo namin. Hindi yung ipapagorgor nyo, ipapaligpit nyo, di ba? Napakapangit yan eh. Dyan kayo magiging loser or talunan. Talunan ba kayo? Or loser ba kayo? Mamili dyan sa dalawa. Are you a loser or are you talunan? Walang lusot si Ivan. So anyway, sisetamaran natin. Nandyan po si Gina G, Hatzalia Samantha, Arthur Dalay, Nia Wilson. Kasama rin po natin si Fan Cabalona, Joe Nacario, Ramonita Navarro. Nandiyan rin po si Expedita Jacama from Cagayan de Oro City.
I-shoutout natin si Nelda Arcio, Maria Eden Yanada, hi to ME, Michael Vinas, Edel Toto Baldoesa, nandiyan rin po si Rowena Bausin, Marvin Collado, and hi to Aurora David. Okay, so makabahan ko, dito na po tayo sa paayuda ni Digong the other day, yung namigay sa makabayan. Diba, dito po sa balita is 25,000 na mga kataong nagpuntahan doon. Ngayon, before ko ibibigay sa inyo yung information po nakuha natin at saka i-forward po sa atin ng ating solid viewer, ipakita ko muna sa inyo yung nangyari doon sa Davao City, makabayan. For more details, let's watch this. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit-bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time mo gari? Yes, ma'am. Experience lang usay madawat ron. Gidala na ako, ma'am, kay nagtsaga pila. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Tingnan nyo, naunguna yung galit sa ayuda, makabayan. Yung galit sa ayuda, sila ngayon po ang naunguna sa pamimigay po ng ayuda, makabayan. Diba? Tungkol, ibabalik lang ho natin. Sinabi niya ni Sara, that is November 22, that is last month, makabayan, November 22, 2024. Ang sabi niya, ang vote buying ngayon nakatago na sa pangalang ayuda, AX, AKAP at TUPAD. Tapos siya ngayon, naunguna rin po sa pamimigay po ng ayuda, makabayan. Ang ibig sabihin, yan rin po ay vote buying. Vote buying ba yan? So ngayon, for the makabayan, may forward sa atin na information tungkol doon sa nangyaring vote buying or paayuda ng mga Duterte, makabayan doon sa Davao City. Sabi niya makabayan, hello po sir, loyalista po ako from Davao. Sir, may info ako sa iyo. Ang pinamigay ni Digong po, 150 pesos gift certificates lang at 3 kilong bigas, 2 sardinas at 2 corned beef. Nakakaloko po ginawa this year. Last year po, medyo malaki pa gift check nila. 700 pesos daw, makabayan. Ngayon po is only 150 pesos. Mga badyaw po daw pumunta, karamihan hakot. So karamihan doon, makabayan, mga hakot. Karamihan doon mga badyaw rin po. So hakot, makabayan. So yung hakot na yon, ang ginagawa nila, yung pamimigay nila po dito ng paayuda, syempre para magpanik, para po dito ma-chill ang grupo ng mga Nograles. Para iisipin po ng mga Nograles, abay, ang dami nagpuntahan doon kay Digong. 25,000 lahat po ng mga tao. Pero hindi naman po 25,000 daw, makabayan. According yan, dito po sa post ni Tito Benji. Kilala natin si Benji Contreras, makabayan, isa pong loyalista. Sabi niya, medyo talaga kulang na source of money ni Digong at Inday Sara. Last year daw, 700 each ang gift check na ibinigay sa kanilang pahalipay sa Pasko. Ngayon daw, 150 pesos each na lang po yung gift check. Kasi nga, last year, makabayan, nandyan pa kasi yung confidential funds eh. Buhay pa kasi yung confidential funds. Tapos meron pang 51 billion pesos. Di ba, Polong? Sabi niya dito, pero malaki pa rin pera yon. Kasi ayon sa balita, 50,000 daw lahat katao ang napuntahan doon, inayudahan ni Digong at Sara, makabayan. Isipin nyo, 50,000 katao, ang dami nun, makabayan. Tapos mapapaisip tayo, no? Saan ba galing yung pera na yun? Saan ba kinuha yung mga kabayan? Kasi yan po yung laging sinasabi ni Digong na wala na siyang pera. Ang kanyang retirement money ay milyon na lang daw, makabayan. Ilang milyon na lang po, nandyan daw sa bangko.
Pero maraming nasasabi ngayon at marami po ngayong mga naglipaan po ng mga informations na may malaking budget itong si Digong doon sa bangko niya, which is bilyones na makabayan. Bilyones daw. At galing daw yon sa drug money makabayan. Kaya nga, di ba may lumabas ngayon na balita na ito pong si Sara Duterte ay siya po ay iimbestigahan makabayan. Dito sa balita po ng Impact Leadership, Quadcom calls for further proof into Sara's alleged ties to drug money. Merong drug money makabayan. At kapag drug money, alam natin yan, hindi yan maliitan, kundi malikihan o yan na pera makabayan, ang drug money. So patuloy tayo. Diba? Sangkot si Sara sa drug money makabayan. So sabi dito, kapag atin po yan, yung susumadahin makabayan, i-count natin yan, 150 pesos per person times 50,000 is equals to 7.5 million pesos makabayan. 7.5 million pesos. Plus yung mga groceries, 3 kilo na bigas, which is 40 pesos per kilo, 2 sardinas, which is 25 pesos each can, at saka 2 corned beef, 50 pesos per can, equals 270 pesos times 50,000 katao makabayan is equivalent to 13.5 million pesos. So let's say 7.5 million pesos plus 13.5 million pesos is equals to 21 million pesos lahat ang nagasto sa paayuda yung makabayan. Ang tanong, saan kaya galing yun? 21 million pesos daw allegedly ang nagasto nila lahat makabayan sa paayuda na yun. Paayuda ba? Sa pabot buying na yon galing po sa mga Duterte. 'Di ba? Ngayon sila galit sa ayuda, pero sila ngayon po ang nangunguna po sa ayuda makabayan. Malaking question mark ho 'yan. Saan galing ang budget na yun makabayan? Grabe, no? Or baka galing yun kay Kibuloy. Or baka galing yun sa Pogo. O ba galing yun sa drug money? Nagtatanong lang po. At saka ipakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Marami pala talaga ang nangangailangan ng mga pamasko at ayuda. Hindi lang yung ayuda na ipinamimigay ng gobyerno. Aba, pati yung pamilyang Duterte ay nagbigay din ng ayudang pamasko. Aba, pero ang daming tao ha. So, ibig sabihin, pagka kasi pasintabi na pagka ganyang karami, ganyang kahaba ang pila ng mga nangangailangan ng tulong, ay ibig sabihin ito talagang marami talaga ang kailangan pang pagmalasakitan natin. Maraming nangangailangan talaga. Pero ano kaya ang dating nito sa local politics diyan sa Davao? Hindi naman mainit, pero matindi ang labanan sa pagitan po ng Duterte, Nograles laban sa mga Duterte. Yung mag-aama. Si dating Pangulong Duterte, tumatakbong mayor. Si Basti, tumatakbong vice mayor. Si Pulong, tumatakbong re-election ng 1st District Congressman Davao City. At ang kalaban nila, yung magkapatid na Nograles. Carlo Nograles for mayor, dating chairman ng Civil Service Commission, dating cabinet secretary. At si Attorney Mix Nograles, dating party list, ngayon tumatakbong congressman ng 1st District, kalaban si Pulong. So Nograles, Duterte. Pero dahil nga ho dyan may ganyang pamaskong handog ay pinilahan ng mga residente ng mga taga Davao. Ilang dekada na pong mayor ang mga Duterte sa Davao, pero talagang sa dumadami ang tao, may mga nangangailangan pa rin. Although hindi lang sa Davao, kahit siyang lugar may mga mahihirap, kahit siyang sektor may nangangailangan. Pero sana walang epekto ito, walang politika ito, sana hindi maka-epekto ito sa local politics din sa Davao. Kasi kung ang mga Duterte nakapagbigay ng ayuda, hindi ko alam kung kayang gawin din o nagagawa ng mga Nograles ang ganyang klase. Wala tayong nabalita. Maaaring meron din, pero hindi ganun karami o hindi ganun kalaki siguro kung ano na ibibigay. Siyempre, yung mga Duterte, dating presidente, nandun pa si Vice President, so former President, Vice President, Congressman, at saka Mayor. Yung mga Duterte yun So kaya marami silang pang ayuda. Yung kalaban nila, dating chairman ng Civil Service Commission at dating congressman, yung magkapatid na Carlo at saka Mix Nograles. So, tingnan natin. Sana hanggang Paskuhan lang yan. Kasi pagka yan sa aktual na eleksyon, halimbawa ay campaign,
45 days before ang kampanya ng local at may ganyan, baka ho mapagdudahan na vote buying. Pero sa ngayon, dahil Christmas, ayan ay pure Paskuhan lang. Wala pang vote buying dyan. Ang vote buying pag ginawa ito kapag kakampanya na. Sa mga national candidate ay February ang umpisa ng kampanya. Pag mayroong kanyang mga bigayan, baka mapagkamalan at pagdudahang vote buying. Sa local naman, sa March pa ang umpisa, 45 days before ang election, pagka ganyan ang bigayan, baka vote buying din ang dating. Pero ngayon, Christmas season, diwa ng Pasko, bigayan, pagmamahalan, kapatawaran siguro, normal lang yan. Pero nagulat lang tayo, ganyan palang karami ang mahihirap doon, ang nangangailangan. Abay kung 2 kilometro ang haba, abay 1,000 tao yan. Kala ko'y mayaman na ang Davao. Kasi nung araw na ako'y madalas na pupunta dyan, marami tayong nakita, siguro sa city lang talaga, sa mga laylayan, mga liblib na barangay, kasi napakalaki ng Davao City. Hanggang bundok yan, Davao City pa rin. Nalawak po ng Davao City. Pag sinabing Davao City, doon lang, hindi yung Davao Region. Kasi pag sinabing Davao Region, napakalaki yan. Parang isang bansa na yung Davao Region, pinakamalaking lugar ang Davao Region. Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City, Davao del Norte, del Sur, kung ano-ano. Napakalaki po ng Davao Region. Pero itong pinag-usapan, Davao City. Ito yung nakokontrol ngayon sa matagal ng panahon ng mga Duterte. Pero na-challenge at sina-challenge sila ng mga Nograles. At hindi naman bagong politiko ang mga Nograles dahil talagang Nograles. Actually, mga politiko sa Davao City, Nograles, Garcia, Lopez. Pero ang balita ko, yung Garcia at Lopez ay kumampi sa mga Nograles. Yun, di ba? So, yan ang mga iingay na politiko dyan. Lopez, Duterte, Nograles, Lopez, Garcia. Yung balita ko nga po yung Garcia at Lopez ay nanahimik sa mga pang-local position sa ilang panahon na. Okay, ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero gumaganda ang laban. Sabi ko nga doon sa isang video natin kahapon, local issue pero national, naging national kasi dating Pangulo yung tumakbong local position. Napakabigat na challenge noon. Kumbaga sa buong bansa ang hawak mo dati, tapos ngayon nagmayor. So, di ba? Kaya ang challenge lagi niya na kay Duterte. Kasi pag natalo ka, dali, mabigat yun, masakit yun. Kasi kung presidente ka dati, halimbawa natalo kang mayor, mabigat. Di ba? Yun, kaya ang challenge yan. Kaya nga ngayon, di ba, kung binalita ko nga sa inyo, dati mga Duterte parang nakaka-relax. Ngayon, hindi. Kasi yung challenge ay tumindi. Kasi nga yung mga Nograles at yung mga taga Davao mismo ay gusto na rin magbago ng kanilang mga local executive. Okay? Yung pagiging mayor, vice mayor, at kung anumang posisyon pa. Pati kongresista. Ayan. So, abangan natin. Inuulit ko, diwa ng Pasko lang ito sa aking observation at opinion sa ngayon. Dahil Christmas season, pero pagdating ng eleksyon, bawal na yung ganyan. Na pagbibigay ng ayuda at pagbibigay ng kung ano-ano dahil baka humapagkamal ang vote buying. Actually, pagka-election campaign na, mayroon na ring ban na pinaiiral ang COMELEC. Election ban ang tawag. So, bawal ang mga project. Local and national. Ang itutuloy lang ng mga project, yung nasimula na bago ang campaign period, yan itutuloy yan. Pero yung sisimula pa lang, during campaign, bawal na. Kaya election ban. Bawal ang promotion, reshuffle, maliban sa police militar. Basta yung mga promotion sa mga posisyon, paggastos ng pera sa mga project at kung ano pa, ayan sakop na ng election ban pagdating ng February. Pero ngayon, wala pa namang ganon. So malaya pa. Yung may sariling pera, may mga project, ongoing yan. Kaya nga yung budget for 2025 ay controversial eh. Hindi mapirmahan kagad ng Pangulong ganon-ganon. May bibito pa. Kasi nga nakita niya maraming pasingit, insertion, na posibleng interest ng mga politiko sa kanilang mga distrito at sa mga probinsya ng mga senador. Dahil hindi kasali yung mga ganon sa original budget. Kaya inaaral na mabuti ng Malacanang. Hopefully mapipirmahan din yung budget before New Year. Yun ang sabi nila. Abangan natin. So mga taga Davao, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas din sa mga Duterte family at Nograles family na silang magkakatunggali sa local position. Mayor at kongresista ng 1st District ng Davao. Good luck! Baala na mga taga Davao dyan. Good morning, Merry Christmas, Advance Happy New Year sa mga taga Davao Region at Davao City at sa buong mundo, sa buong bansa.
Hindi lang po malaking challenge ito dito sa mga Duterte mga kabayan or specifically dito kay Digong. Hindi lang po malaking challenge kung talaga pong under pressure. Na pressure talaga po itong si Digong. Bakit si Ivan? Kasi siya po ay dating presidente. Tapos ngayon tatakbo siya dyan sa lokal mga kabayan bilang mayor. Kapag siya po ay matatalo dito, malaking kakahiyan ho yan. Kahihiyan ni mga kabayan. Malaking kahihiyan ho yan. Diba? Kasi noon hawak na hawak niya yung buong Pilipinas. Ngayon, dyan lang po sa Davao. At saka ang Davao, diyan rin po ay balwarte daw ng mga Duterte mga kabayan. At kapag itong si Digong matatalo dyan bilang mayor, ito'y malaking kahihiyan sa kanila mga kabayan. And also, ipakita ko rin po sa inyo ang kanyang sinabi na sabi niya mga kabayan, bakit daw sila papalitan? Bakit daw sila papalitan mga kabayan yung mga Duterte? Sabi dito ni Digong, bakit nyo kami papalitan? Wala kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot. Hindi daw sila nangurakot mga kabayan. Wala daw silang ginawang masama sa atin. Maniniwala ba tayo? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Hindi daw sila nangurakot mga kabayan, nakakatawa naman. Diba? Sabi niya, tumakbo ako pagka mayor uli, kaya umayos kayo. At ang anak ko si Baste ang vice mayor. God forbid, magkasakit ako, mamamatay ako, Duterte pa rin ang mayor ninyo. Huwag ninyo iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Huwag nyo daw iwan ang mga Duterte mga kabayan. Diba? Takot na takot dito. Dito pa lang po sa statement po nilabas po ni Digong, takot na itong si Digong kasi alam nila lumalakas ngayon ang mga Nograles. At dito rin po natin nalaman mga kabayan at talaga pong mapapatunayan po yung claim ni Sir Ivan kung maalala natin. Diba sabi ko, kung bakit hindi pinatakbo bilang mayor ito ni Digong, ito pong si Baste makabayan, kasi si Baste walang kwenta naman yan eh. At saka hindi po siya malakas dyan sa Davao makabayan. Alam na alam ni Digong, kapag tatakbo bilang mayor itong si Baste Duterte at saka ang kanyang kalaban, kanyang katunggali, ito pong mga Nograles, matatalo talaga itong si Baste Duterte. Kaya si Digong na ho dito ang nagrepresenta na siya po ang tatakbo bilang mayor para merong laban makabayan. Nograles versus Digong Duterte. Yan po ay puro mga malakas dyan sa Davao City makabayan. At dito natin mapapatunayan yung sinabi ko noon, ang aking claim na ito po ang plano ni Digong. Na kapag siya po ay mananalo bilang mayor, siya ay magre-resign makabayan. At saka ang magiging mayor dito, itong si Baste Duterte. Diba? Sinabi ho yan ni Sir Ivan noon. Ito ang plano ni Digong. Noon pa man makabayan. Kasi unang-una si Digong may edad ho yan. Si Digong meron siyang sakit makabayan. Bakit pa siya tatakbo bilang mayor? Bakit si Ivan? Kasi ang Davao ang bread and butter nila makabayan. Ayaw nilang mahawakan pa ng iba ang Davao City. Ulitin natin dito, bread and butter ang mga Duterte ang Davao City. Kaya ngayon sila po ay nagpanic na pressure, talaga po ito'y malaking challenge dito sa mga Duterte. Sakto bang analysis si Ivan? And also makabahan ko, sinabi rin po ni Sara Duterte during po sa kanilang pamamigay po ng ayuda na ang magiging isa sa mga sa defense counsel dito ni Sara Duterte or isa po sa kanyang mga abogado sa kanyang impeachment complaint makabahan or impeachment case by next year, ito pong si Digong. Si Digong po ang isa po sa magiging attorney ni Sara Duterte. Pero, ang tanong natin mga kabayan, may naipanalo ba si Digong since noon kahit naging fiscal siya mga kabayan? May narinig ba tayo na meron pong naipanalong kaso ito si Digong? Kahit isa. Di ba wala mga kabayan? At saka hindi ko rin po narinig, wala kasi akong nabasa na naging defense lawyer itong si Digong. So kapag si Digong po ang magiging lawyer dito ni Sara Duterte, well, talagang sila po ay matatalo makabayan kasi wala pong experience itong si Digong. Si Digong, nakabase lang po dito sa kanyang advisor na ito pong si Sal Panelo makabayan. Si Sal Panelo, yung napaka-fake news. Yung gunggong makabayan. Dito lang po nakasandig si Digong kay Sal Panelo. Kasi siya dito yung maging lawyer ni Sara Duterte. Nakakatawa naman. Tapos ito po ang ating balita makabayan. For more details, let's watch this. Presenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado.
he'll be one of the lawyers for all the cases mo iyang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Okay, so yan po, kumpirmado at saka kinumpirma po ni Sara Duterte na itong si Digong ay kanya magiging pong lawyer sa next year makabayan sa impeachment case dito kay Sara Duterte. Yan ay kaabang-abang. Di ba ang dami pong maganda ba? Yan po, marami pong mga kaabang-abang na mga mangyayari next year makabayan. Shoutout natin, nandyan po si Jess Obto from Calamba, Laguna. Hi to Dioselene David, Sports Shinobi from South Korea. Shoutout natin si Josephine Gallego. Hi po sa mga taga Mountain Province and Kalinga Province. Nandiyan po si Dra Red Fernando. Is it Dra or Doktora Red Fernando? Hi to Judith Bukad. Hi to Ashen. Shoutout natin si Saturnina Talokod from Ireland, Evelyn Garcia, Trening Lozano from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Richard Adrales of South Cotabato, Mindanao. Hi to Eloiza Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Cristelita Guillermo from Tarlac. Nandiyan po si Jillian Quezon. And hi to Edgar Ballesta. Okay, so magkakabahan ko, siyempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Una nga po dyan mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. malugod na tinanggap ang National Security Advisor ng Japan na si Akiba Takeo para sa isang courtesy call. Sa naturang courtesy call, ipinahayag po ng ating Pangulo ang kanyang kumpiyansa na patuloy ang paglakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan, partikular sa larangan ng depensa, security at ekonomiya. Anya, malakas ang partnership ng Pilipinas at Japan at ang matibay na ugnayan na ito ay nakatulong para ma-address ang lahat ng mga issue na kinakaharap ng bansa. Partikular na sa posisyon ng Pilipinas at Japan sa usapin ng South China Sea. Bukod po dyan, ay ibinahagi ng ating Pangulo ang matagumpay na ratification ng Reciprocal Access Agreement o RAA noong December 16. At kaugnay nga yan, Audrey, sinabi ng Pangulo na masaya siya at naratipikahan na ng Senado ang Reciprocal Access Agreement at kapag handa ng lahat ay maaari nang ma-operationalize ang kasunduan na ito sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas. Ang RAA ay napirmahan po noong July 2024 para mas palakasin pa ang interoperability sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Self-Defense Forces ng Japan para sa mas extensive practical military cooperation and exercises at para mas palakasin pa ang security and defense ng dalawang bansa. Ang kasunduan na ito ang unang defense pact ng Japan sa Asia. Samantala, ipinarating naman ni Prime Minister Shiba Shigeru ang mensahe nito na masaya siya sa patuloy na pagganda at paglakas ng ugnayan ng Japan at ng Pilipinas. Isa buhay ang tunay na kahulugan at layunin ng Pasko. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang okasyong ito na hindi lamang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo na siyang tagapagligtas, kundi panahon din kung kailan nararanasan ang presensya ng Diyos sa pinakamalapit na anyo na nagdudulot ng pagpapasalamat, kabutihan at kaligayahan sa lahat. At sa ngayong marami sa mga Pilipino ang uuwi sa kani-kanilang probinsya, hinimok ng Pangulo ang bawat isa na magnilay-nilay sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang mamuhay ng may kahulugan at layunin. At para maging posible ito, naway ang kasiyahan at tiwaan niya ng Pasko ay magdala ng pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan at magtanim na mas malalim na pagpapahalaga sa lakas na nagmumula sa ating relasyon sa may kapal at mula sa isa't isa. Umaasang Pangulo na tularan ng nakakarami ang liwanag na gumagabay sa tatlong pantas upang makita ang sanggol sa sabsaban upang ang iba ay makita at maranasan ang pag-asa na maluwalhating inaalok ng Panginoon. Libo-libong netizens nagpaabot ng pagbati kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa First Family ngayong holiday season. Nagpasalamat sila sa ipinakitang mabuting liderato ng punong ehekutibo. Dinagsa ng pagbati sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang bumubuo ng First Family nitong nagdaang araw ng Kapaskuhan. Pero bukod sa pagbati ng maligayang Pasko, ay marami ding mga netizen ang nagpahayag ng kanilang hangad
para sa punong ekutibo ng lakas at mabuting kalusugan para sa susunod na taon pa nito sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Dagdag na katalinuhan naman ang hiling ng ibang mga netizen para sa Pangulo sa gitna ng ginagawa nitong pangunguna sa bansa. Ang iba naman ay nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ipinakita nitong dedikasyon at mahusay na ginagawang pamamahala at pamamalakad sa gobyerno. Ang iba naman ay nagpahayag ng katuwaan sa patuloy na pagsisikap ng Pangulo na maihatid hindi lamang ang saya, kundi ang pagkakaisa. Tema naman ng pasasalamat ng ibang netizen, ang anyay malinaw na hangarin ng Pangulo sa Pilipinas at isa na rito ang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas na para sa mga Pilipino. Salamat din anya sa walang sawang pagmamalasakit ng Chief Executive habang ang iba'y ipinagpapasalamat kay Pangulong Marcos Jr. ang pagiging mas mabuting muli ng Pilipinas. President shall lower the time capsule. Sundan ko yan. So magga-groundbreaking ngayon ng solar panel dito guys sa pinakamalaki po sa buong mundo, no. So maraming solar panel po ito, 5 million solar panels. So ayan, dito po mag-groundbreaking ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So kasama sa proyekto na to ang Meralco po. So ayan, dito po yan sa Nueva Ecija kung saan ganito po ang solar panel. Ganyan po kalaki. Ayan yung tao po. Ganyan po kalaki. So ang aircon na yan po, ganun po kalaki ang solar panel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe po. 5 million po yan guys, no, na solar panels. Ayan po, oh. Yan, grabe. So ito pong pinakamalaki, the world's largest solar power plant and battery storage facility. So i-name it nyo na po kung sino pinakamalaking solar panel po sa buong mundo. At ang battery storage po, walang iba po, dito lang po matagpuan sa Pilipinas. Ang pinakamalaki, no? Grabe ito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe yung pag-iisip niya, no guys? Advance mag-isip. So ayan, kahit walang araw, may battery naman po guys, mag-storage. So gaano po siya kalaki? Is 3,500 hectares po. So as you can see, ayan po. So yung Pasig po is 3,100 hectares lang po. So mas malaki ito, yung solar panel. So 3,500 hectares, 13% larger than Pasig City, as you can see. Tapos dalawang provinces po ito, no, Nueva Ecija and Bulacan po. So ayan, after 3 years po, mabubuo na po 2024, 25, 26, 27. So after 26 yung total po na matapos na po itong solar panel na to by February 2027. So first quarter po ng taon ng 2027 tapos na. So by 2026 guys, first quarter February, ayan, mabubuo na po ang more than kalahati. Okay? 2,500 na solar farm niya yan. So grabe, dami pong mag-benefit dito at lalo na po yung 10,000 locals na mga employment po dito. So ayan, grabe. So by the next 10 years, magbe-benefit po ang mga community dito by 22.87 billion pesos. Ay grabe. So ito po yung legacy project ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So napakalaki nito, napakaganda. So syempre, hindi naman po carbon dioxide, nakakasira ng kalikasan. So just unlike sa hydroelectric energy power plant, so may carbon dioxide po doon. So ito guys, wala kasi init ng araw lang, no. Yung sunlight, okay? Yung sikat ng araw, ayan. So dito po sa solar panel na to. Tapos ang kagandahan nito, yung pinakamatibay na steel ang ilalagay siya. So ayan, oh, advanced solar panels that capture sunlight, okay? So pinaka mounted on strong steel frames. So grabe. So ano siya? Typhoon proof or any po na, kasi nadadaanan tayo ng bagyo dito sa Pilipinas eh. So kaya ganon. Okay? So pinakamatibay talaga. So ang kagandahan nito, may battery. So just in case sobrang tirik ng araw, may i-store po siya yung excess na yun na energy dun sa storage. Kagaya niyan, kung hindi maulap, may bagyo po. So
magre-release naman po yung battery storage po ng energy para sa community. Okay? So ang maibibigay po nito guys na elektrisidad, okay? 67% of Metro Manila. Okay? Sa laki nito. So ganun po siya. Okay? Clean energy for 2.4 million homes. So 67% of Metro Manila household po. Okay? Makikinabang po nito. Ang laking project po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So grabe talaga ito guys. So wala na pong credit grabbing na naman magaganap kasi bago bababa ang Pangulo, nandito na ang solar panel natin. So ayan, grabe. So marami na po dito. As you can see sa labas, nakita natin napakalawak po siya. So makikita nyo po sa mapa yan, hektarya po yan guys. So ayan, Nueva Ecija and Bulacan po. Naka-boundary po siya. So ayan guys, sa mapa. So kung iano mo sa mapa guys, yung Pasig City, so malaki pa to kasi 3,500 hectares to. So ayan, grabe. Grabe talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos guys. Yan. So mamaya abangan natin siya sa kanyang speech at ilalagay ko na lang po dito So as you can see, napakadetalye nito ng ating mga solar panels. Yan. Okay? So ang ganda talaga guys. Yan. So isang panel po yan ito. Hindi siya kasi hati guys, hindi siya hati. As you can see, hindi siya hati sa gitna. Okay, hindi siya, isang frame siya Diretso siya, hindi siya nahati. So ayan pa lang po, isang panel yan. Ito 2, 3, 4. So ang bubuuin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos is 5 million. Okay? Solar panels. Ay grabe. So yung 5 million na panels, okay, ilalagay po dyan sa 3,500 hectares. So grabe, di ba po? Alright, so huwag kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at maraming salamat po. Napakagandang proyekto nito guys. So ano masasabi nyo po dito? Naku po, Tatak Marcos makabayan. At kapag Tatak Marcos, sisiraan yan ng kabilang kampo. Kasi kapag Tatak Marcos, yan po polido, garantisado at pangmatagalan makabayan. Diba? Kapag Tatak Marcos, talaga pong alam na ho natin po ang kanilang mga proyekto mga kabayan na hanggang ngayon marami pa rin pong nakakabenepisyo. At kapag itong solar panel matapos na makabayan, alam naman natin sa kahanda-handa tayo kasi ito po isisaraan po ng mga DDS. Pero hindi nila iniisip mga kabayan na itong ganitong klase po ng mga programa, itong ganitong klase po ng mga proyekto, malaking tulong ito sa atin. At marami pong makakabenepisyo dito mga kabayan at marami pong matutulungan po ng mga kababayan natin dahil po sa project ng Marcos. Diba? So kung nagustuhan natin pong ating Good News Makabayan, please give a like naman po. At saka kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ang ating video, ang ating pong good news at para po matutulungan natin sila makabayan, maipaabot sa kanila ang totoong mga balita. Okay? So, isa rin po natin. Nandyan po si Jolly Ferman, Hatsu Gorgunya Angala, Marcres Hernandez, JRN. Nandyan rin po si Marcel Compio, Elsa Hoffman, Victor Robin, Mercy Calatrava, Nonay Florin Hills. Nandyan rin po si Teresito Lu, Jovi Mihorada, Otilo Lem Diesto, Maribel Bocasas, Jemo Tarok. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Boboy Elmido Costin Sadogyo, Emerald Geminay, Annabel Hoson, Haitsu Anonski Pasamonte, Mary Red, Haitsu Apple Nash. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pibibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan
at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.